Mayor, tama po ba? Hindi kayo nakonsulta bago po nangyari yung press con, pero nag-reach out po ba sila after the press con matapos pong maipahayag na yung mga nasabi? May tumawag po ba sa inyo para mag-explain dun sa nangyari? Wala. Walang tumawag sa akin, wala man lang nagpasintabi, wala lahat. Even after the resignation, meron po bang paghahabol na nangyari sa palasyo para po sana ay magstay kayo sa ICI? Wala kwan. Chacha, walang tumawag sa akin, walang nakipag-ugnayan whatsoever. Pero nagalit si Secretary Vince Dizon. Nagtakon nga siya eh. Galit na galit siya noon kasi he was not aware. Sabi ko sa kanya, I'm going to file my resignation. Sabi niya, bakit sir, hindi ba? Tapos pinadala ko sa kanya yung press. Sabi niya, sir, please, wag mo ako iwan. Please, sir, think about it. Please, sabi niya sa akin. Ginawa ko, pinatay ko na lang yung telepono, pinal ko na lang yung resignation ko. Alam mo, napaka-passionate ni Secretary Vince. Talagang dedicated yan, very committed yan. Nakita ko yan eh. Ayaw ko nga siya iwanan sana eh. Ayaw ko sana siyang iwanan eh. Dahil nakita ko yung talaga niya eh, yung commitment niya eh, to get to the bottom of all these anomalies eh. Pero alam mo, wala rin naman na ako magagawa. Hindi na ako, ibig mo sabihin, pagkatapos nung declaration na yon, sasama pa ba ako? Pupunta pa kami? Wala na. Tatahimik na lang ako, maghihintay na lang ako kung ano sasabihin nila sa akin. Yun ang trabaho ng special advisor. Kung hindi ka humihingi ng advice sa'yo, wala kang masasabi, hindi ka magsasalita. Po kayo nasabi na I think I struck a nerve. Pwede po ba naming malaman kung sa tingin niyo po kanino tumama itong investigasyon na ginagawa niyo po sa ICI? Wala pa akong definitive na kaalaman pa, no, DJ Chacha. Pasensya ka na, no? Pero walang kaduda-duda bakit gano'n na lang na parang nagpanik at bigla na lang tinanggal yung isang function ko doon na mag-imbestiga. Tapos talagang overemphasized pa yung I have no authority over the PNP and CIDG when in fact, meron naman ang na-establish na MOU. Kaya doon pala makababasa mo na kaagad eh, kung ano talaga yung intention. Huwag na ako mag-imbestiga. Ganun lang ang message doon. Ganun lang kasimple. Wag na po kayo mag-imbestiga kasi nga sinabi nyo po na parang naging advisor kayo at nawala po yung isang role nyo bilang isang investigator. Pero bago po kayo nag-decide to step down on your position dyan sa ICI, nagkaroon po muna ba ng pag-uusap? Dahil baka po nagkaroon lang ng miscommunication sa inyo po at maging sa hanay po ng palasyo. Wala naman, klarong-klaro naman. Ang nagsasalita na kasi spokesperson eh. Siyempre, pag nagsasalita yung spokesperson, ibig sabihin, nire-represent niya yung palasyo. And clearly naman, very clear yung binanggit ng spokesperson na hindi ako investigador, kundi legal advisor o special advisor lang. No, yun pa lang, marunong naman tayo magpase. Marunong naman tayo mag-isip na ito ang mensahe mo sa akin, huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pang gagawin ko dun sa ICI kung hindi rin lang na ako mag-imbestiga? Unang-una, di ba, kaya nila ako dinala sa ICI para mag-imbestiga. Yun naman ang reason kung bakit ako tinanggal eh. Kasi kung titingnan mo yung unang press release nila. Opo. Nabanggit niyo po yung press release na yan. Ang tawag niyo po dun sa naging press con ni Palace Press Officer Claire Castro is anomalous. Bakit po, Mayor? Bakit niyo tinatawag na anomalous yung nangyaring press con noon? Hindi anomalous. Wala akong sinabing yung press con yung anomalous. Alin po yung anomalous? Kung titingnan, nung una, di ba binanggit nila na ang aking designation is Special Advisor Investigator. Sila naman ang gumawa ng designation na yan eh. Hindi naman ako. Pangalawa, binanggit nila yung aking experience sa investigation. So in short, kaya niyo ako dadalhin sa ACI because of my experience sa investigation. Now, during the last press con, I think that was Friday, biglang lumabas na
hindi ako investigation. O hindi ako sa investigation dapat. Dapat special advisor lang ako. Pangalawa, authority over the PNP, CITG. Paano ko mag-imbestiga sa thousands of cases yan eh? Saan ako kukuha ng tulong? Ibig mo sabihin, mag-isa lang ako mag-iimbestiga. Diba? So, kailangan kong magkaroon ako ng force multiplier. Kaya nga nakipag-ugnayan ako sa iba't ibang mga grupo. Nandiyan yung PNP. Nakikipag-ugnayan din ako sa NBI para tumulong sa investigation. Pangatlo, diyan sa mga technical groups katulad ng civil engineer. Tapos yung mga lawyers natin, mandaming lawyer groups na mga gusto tumulong. No? Pati mga watch group, yun din. Gusto rin tumulong sa atin. So, kailangan meron talagang established na relationship. Kaya talaga, we entered into an MOU. Another is, sinabi sa akin na may conflict. Sabi niya, doon sa last na press con, may conflict between my job. Kayo naman ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung conflict na yun eh. Sila yun eh. In fact, noong una pa lang na ino-offer sa akin yun, sabi ko, huwag nyo na ako isama. Huwag nyo na ako isama. But nonetheless, sinama pa rin ako. Tapos ang masama, okay pa yung tatanggapin ko pa yung 3 reason nila eh. Pero yung magpapasaring pa sila na kasi may maanumalyang project yan sa Baguio, yung ginawa ni Diskaya na tennis court. Sobra na yan. Diba? Palalabasin mo pa na korap ako. Very transparent kami dyan. Sa tennis court na yan, kung anong nangyari dyan. Unang-una, walang problema dun sa structure dyan. Ang problema dun sa finishing, kaya inapuran nila kasi dahil tag-ulan, gagalit na ako, baka hindi pa tapos yan. Inapuran nila. Kaya ngayon, nagtutuklapan yung pinturan ng pavement, yung tennis court pavement. Pero yung structure, maganda. Tapos hindi pa namin binabayaran, may utang pa, mayroon pa kaming 26 million pa yung hinold namin. Meron pa sila liquidated damages na almost 5 million na, more than 5 million na dahil ilan ba namin pinahinto yan? Mga 4 months ago yan na pinanalyze na namin sila. O, kita mo, before the election, pinanalyze na namin sila. Tapos meron pang yung retention, definitely hindi namin bibigay sa kanila. Ngayon, inaayos nila ngayon yan. Inaayos nila mabuti. So, makita mo na saan ako nagkamali dyan? Unang-una, ang baka namili dyan. 2022 ba? Bakit noong 2022 ba? May kalokohan na yung, lumabas na ba yung kalokohan ng St. Gerard? Pa. Walas ang dami-dami. Ibig mo sabihin, may mga projects sa iba't ibang lugar ang Diskaya. Ibig sabihin ba, lahat ba ng pinaglagyan ng maanumalya? At corrupt yung mga local chief executive doon, o mga kondo, mga politiko doon. Sobra naman yata yung gano'n na Kaya, sabi ko, better na lang na huwag na umalis na lang ako. Okay. Bakit pa ako magtatagal dyan? Tingin niyo po, opinion niyo, was there someone powerful na parang hindi po komportable sa presence niyo sa ICI kaya po nangyari lahat ito? It appears na gano'n eh. It appears na gano'n siya, no? Why is it that the spokesperson is just so brave to mention even the name of the president? Diba? Nung kanya, banggitin niya na the president has ordered the legal team to study yung case na yung conflict. Bakit niya binanggit yun? Patapos nang basahin mo. Several times kung pinanood yung press con na yun eh. Talagang pautal-utal siya eh. Oo. Hirap-hirap siyang banggitin yung kanyang mga dapat banggitin eh. Mayor, nabanggit kasi ni Sec Vin sa aming mga panayam when we asked him also, no? Kasi nga, sa lawak, sa dami, massive ka nga ninyo, no? Unimaginable ito. May mga katanungan na, pupunta na ba kayo ng Ilocos Norte? Pupunta na ba kayo ng Leyte? Yun ang sagot dito ni Sec Vince, yes, oo. Ito kayo may kaugnayan po. Yes, totoo yun. Go ahead, sir, go ahead. Totoo po yung Sir Ted, ano? Ang plano namin is pupunta kami sa South, pupunta kami sa Norte. Talagang naka-lined up na yung mga pupuntahan namin. Nag-uusap na kami doon eh. Para nakita nila na pantay lang. Na hindi kami selective. At titingnan talaga namin ang malyang project. It has nothing to do with politics, yung pag-ikot-ikot namin. Doon kami nahihirapan eh. Kumbaga, may mga tao dyan na dakdak ng dakdak at salita ng salita tungkol dyan sa mga parang pinapalabas pa na selective kami. Diyos ko. Hindi naman sila investigador, taktak sila ng taktak. Kaya mabuti na yun.
malaman nila na itong ginagawa namin to sakripisyo to na we're risking our life here. Kami ni sila Secretary Vince at ibang mga tropang kasama namin dito. Anytime pwede kaming saktan yan. Anytime pwedeng saktan din yung pamilya namin. Pero we're doing everything para tulungan. At di nga kami tumatanggap ng remuneration. So, hindi kaya ito naman po ano lamang maaring sabihin po na we can only speculate, no? Pero hindi kaya ito yung mga dahilan dahil papunta na ho kayo ng mga baluarte sa Ilocos Norte, baluarte ng presidente, at dito ho baka ho may madiscover kayo, maging sa Leyte ngayon na lumalabas din po na may mga proyekto na questionable. Hindi kaya ito na ho yung mga sinasabing posibleng dahilan dahil mukhang hindi ho kayo mapipigilan sa paghahanap ng katotohanan. Well, alam niyo, nag-iisip din ho kami, Sir Ted. There are several reasons. Dahil siguro yung mga pagtatanong namin, lalo-lalo na during sa hearing, tatanong namin. Ganun din, yung mga pag-iikot namin, marami kami malalaman doon. Kaya, sabi ko nga na we struck several nerves siguro. Masasaktan. Kaya, nagpapanik. Nabanggit, nagpapanik po. Meron ho ba talagang na ngayon, informasyon po, Mayor Benji, na talamak din po ang meron bang mga ghost projects din sa Ilocos Norte at maging sa Leyte? Meron kaming natatanggap po ng mga substandard report ng substandard project. Kasi may mga photographs po kami. Mm-hmm. It's all over the country affected Opo. I asserted. Mm-hmm. All over the country. Amazing nga Parang wala pa kami nakitang maayos na project. Tulad nga kami. Kami nakita maayos na project. Puro kalokohan lang talaga. Pinagkakitaan lang talaga. Walang kaduda-duda na pinagkakitaan lang. At ang dami namin report from the communities, from the mayor's good governance. Dami nilang report.